Panibagong araw, panibagong buhay mga kanoo, welcome again to another vlog. Ngayong araw, samahan nyo kaming manguha ng rambutan at balinghoy or kamoteng kahoy. Nandito kami ngayon sa rambutanan dito sa Hulo. Iilan pa nga lamang ang hinog dito sa bunga ng aming rambutan, pero kumuha na rin kami ng kaunti para naman meron kaming madala sa aming pag-uwi. Ito nga pala yung aming mga napanguha. Iilan lang ito kasi mas marami pa ring kulay green or berde. After naming manguha ng rambutan ay pumunta naman kami dito sa taniman ng ate ko ng kaniyang balinghoy. Mangunguha kami ng ilan dahil ito daw ay matagal na niyang tanim at titingnan namin kung meron na ba talaga itong laman. Dahil naging tag-ulanin nga ay medyo hindi masyadong naglaman itong balinghoy, pero meron pa rin naman kaming nakuha kahit papaano. Napakasipag nga nitong mga ate ko sa mga ganitong gawain. Kahit meron silang ibang trabaho ay nagagawan pa rin nila ng paraan na magtanim ng mga gantong root crops para after ng ilang years or ng isang taon ay meron silang maaani. Hindi nga ganong kalakihan ng aming mga napanguha, pero sapat na ito para sa aming pangmeryenda. Pwede nga pala itong gawing pinikpik, suman o kaya naman cassava cake. Pero ang gagawin natin ngayong araw ay gagawa tayo ng cassava cake. At ang matitira dito ay gagawin din nating pinikpik. Gusto ko rin sanang gawing suman kaso nga lang medyo matagal at matrabaho. Hindi na nga ako natapos-tapos sa pagbabalat nito kasi sa sobrang likot na ring pusa ko. Kala niya siguro makakain niya to ng hilaw. After ko ngang balatan lahat ay nagpatulong na ako sa ate ko sa pagyayadyad nito. Medyo madami-dami din kasi at mahirap itong yadyarin kung mag-isa ka lang. And then after naming matapos ang pagyayadyad, piniga ko naman ito para hindi ganun kapait yung kalabasan ng aming lulutuin. Hindi ko nga sigurado kung masarap ba ang kakalabasan nitong aking lulutuin. Kalimitan kasi sa balinghoy ay nilaga lang ang aming ginagawa at isinasawsaw sa asukal. Lahat nga pala ng sangkap na ilalagay ko dito ay tansya-tansya lang at hindi ako sigurado kung ito nga ba yung mga ingredients na dapat para dito. So, naglagay lang ako ng asukal, kaunting asin at 2 itlog. Lalagyan ko din sana ng gata pero nakakalimutan kong buksan yung Coco Mama kaya 1 lata na lamang ng evap at 1 lata ng condensed milk. Pero mas maganda siguro dito para hindi ganun katigas yung lulutuin ay lagyan talaga ng gata. Hinalo ko lang yan at pinagsama-sama yung mga sangkap na nilagay ko kanina. Naglagay din pala ako dyan ng kaunting baking soda para medyo umalsa-alsa itong ating gagawin. Kung mapapansin nyo, medyo dry itong aking ingredients pero wala na akong magagawa. Late ko na naisip na lagyan ng gata itong aking lulutuin. Kaya kayo kung magluluto kayo ng ganitong luto ay huwag nyong kakalimutang lagyan ng gata para hindi masyadong dry or tumigas yung ating gagawin. Pinreheat ko na nga din pala kanina yung oven at ready na ito para isalang. Isasalang lang natin ito for about 20 minutes and after nun ay maglalagay ako ng asukal at saka gata. So medyo late ko na naisip talaga itong gata kaya hindi natin sure kung ano yung kakalabasan nito. After ko nga pala lagyan ng asukal sa ibabaw na may gata ay isasalang ulit natin ito for about 45 minutes. So medyo matagal kasi hilaw pa lahat ng ating sangkap. After ng ilang minutong paghihintay, ito na yung ating nagawang cassava cake. So hindi na masama para sa unang paggawa. Pagkatapos nga ng cassava cake ay dito naman tayo sa pinikpik. Madali nga lang pala ang paggagawa nito dahil konting ingredients lang yung kailangan natin. Nilagay ko na yung natitirang gata para hindi sayang, pero pwedeng asin at asukal lang ang ilagay natin dito at makakaluto na tayo ng pinikpik. Lahat nga pala ng ingredients na nilagay ko dito ay tansyahan lamang at walang tamang sukat. Pero sa susunod na gagawa ako ng ganitong video ay maglalagay na ako ng mga sukat para mas madali niyong masundan kung paano ito ginawa. Sa ngayon kasi ay ine-explore ko pa muna kung ano ba dapat ang tamang ilagay
para alam ko na sa susunod kung ano yung kulang at ano yung dapat idagdag. Naglagay nga din pala ako ng kaunting asin para medyo may lasa naman itong ating lulutuin. After nyan ay haluin lang para mag-mix lahat ng ingredients at para pantay ang lasa ng bawat isa. After kong haluin ito ay nagpainit na ako ng mantika. Pwede naman itong walang mantika kasi ito ay pwedeng lutuin sa dahon lamang ng saging. Pero dahil matrabaho pa yung ganoong gawain ay sa mantika ko na lamang ito niluto. Napadami nga yung mantika ko dito pero pwede itong kaunting mantika lang yung ilalagay nyo kasi madali naman itong maluto. At pagkatapos nyan, ito na yung kinalabasan ng ating pinikpik. Simpleng luto para sa ating kamoting kahoy or balinghoy. Thank you everyone for watching.